napuno na ng galit si BP Sara, huhukayin daw si Marcos Jr. Kanina ho galing dito yung TV crew ng Bilyonaryo. At kagabi, pinaliwanag ko na rin yan. Yun yung pag sinabing huhukayin, yun ay tinatawag na hyperbole. Sir, why do you think he deserves to be in the libingan ng mga Because he was a great president and he was a hero. Ano yan sabi? Hindi ho ba nahihiya itong mga Marcos na to pagka naririnig nila yung mga litanya na yan, itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte? Yak! My goodness! Talagang seryoso na lang yung sinabi nitong si Vice President Sara Duterte. Mga bangag ho talaga itong mga tao na to sa Malacanang. Mga kababayan, dinagdagan daw ho nila yung mga bantay dyan sa libingan ng mga bayani. Alam mo, Atty. Salvador Panelo, simple lang naman ho kasi yan eh. Talagang alam ho nila na napakalakas ng mga Duterte. Kaya pagka kung ano man sabihin itong mga Duterte na to, kagaya nitong si BP Sara, nakita nyo naman ho yung mga nag-comment doon sa mga video natin na kung saan nagtanong tayo kung tutulong ba itong ating mga kasama dito sa PH Update kung sakaling sumugod sa libingan ng mga bayani itong si BP Sara. At yung tumugon ho, napakarami sa ating mga kababayan, willing hong sumama dito kay VP Sara. Kaya ho siguro na-alarma itong mga bangag sa Malacanang. Akala nila, tututuhanin nila ang sinasabi ni VP Sara na huhukayin itong si Marcos Sr. Ano lang naman ho yan? Kumbaga, sana yung signal na isinend nitong si VP Sara doon sa kanyang press con na yon, natanggap ng Malacanang. Kasi ang problema natin ho dito mga kababayan, yung sobra-sobrang pambababoy na ginagawa ng mga nakapaligid kay Marcos Jr. dito sa mga Duterte, lalong-lalo na kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at dito kay Vice President Sara Duterte. Doon ho sa issue ng AJK at Pogo, meron daw impormasyon itong si Vice President Sara Duterte na malamang sa mga susunod na pagdinig, makakaladkad na rin ho ang pangalan niya. Kaya antabayanan lang ho natin kung anong mga susunod na kaganapan dyan sa mga kalokohan na yan ng House of Representatives. Mali ho pala tayo kanina dun sa huling video natin. Akala natin bayaw. Hipag ho pala, sorry. Ayun na nga ho mga kababayan. Bago natin umpisa ng ating talakayan, isang like at isang subscribe lang ho. Masaya na ho tayo dito sa PH Update. At sa mga gustong sumali sa ating community, i-click nyo lang ho yung join button sa baba para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Shoutout ho muna natin yung ating mga kababayan na talaga na mga napakatindi ho kung sumuporta dyan sa comment section. Again, itong si Madam, nakadami na ho ito. Itong si Inday Chinita, palakpakan ho natin. Mega love shoutout ha. Inday Chinita, maraming salamat ho sa pagpapakulay dyan sa comment section. Mabuhay ho kayo, no? Talagang saludo ho ako dito kay Ma'am Inday Chinita kasi member na ho yan pero mayat maya ho nagpapakulay yan sa comment section. Saludo din naman ho tayo. No, doon sa mga kasama natin dito na paglatag pa lang ng ating video, naka-like na kagad, kumbaga auto-like na, no? Again, hindi ko ho pinapakita ito para ma-encourage kayo na magpakulay dyan sa comment section. Yung simpleng like at simpleng comment, simpleng subscribe, masaya na ho tayo doon, no? Ito lang ho, pagpapakita ko lang ho ng pasasalamat sa ating mga kasama dito sa PH Update na talaga na mga na-appreciate ho nila yung ating mga ginagawa dito sa PH Update. Ayun na nga mga kababayan, dito kay Ma'am Chinita, Inday Chinita. Thank you po sa $15. Shoutout din ho dito kay si rin ho pala to, si Ma'am Inday Chinita, palakpakan ho natin. Dalawa ko kasing magkasunod tong pakulay niya na to, isang $15, isang $2. Ma'am Inday Chinita, maraming salamat ho. Mega love shoutout ho sa inyo. Thank you ho. At dito kay shoutout ho dito sa kay Banateros Baines Lori, maraming salamat to sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat ho kayo. Mega love shoutout kung nasan na dako man ho kayo ng daigdig naroon at parang nasa Japan wata kayo, mag-ingat ho kayo dyan. Mega love shoutout. Shoutout din ho dito kay Ma'am Judith Collins. Itong si Ma'am Judith, din ho natin to. Parang nasa UK itong si Ma'am Judith. Ingat ho kayo dyan sa UK. Mega love shoutout. Salamat ho sa 10 pounds na pinakulay nyo sa ating comment section. Again,
pagpapakita lang ho ito ng appreciation sa mga talagang ano natin dito, mga member, yung mga nagpapakulay. Thank you ho. Pero hindi nyo ho kailangan magpakulay ha. Yung mga kababayan natin, isang like at isang subscribe, okay na ho tayo diyan. Ito ay pagpapakita ko ng pasasalamat dun sa mga nagpapakulay. Okay ho ba 'yon? Ito ho, at saka dito kay My Life HKPH. Mega love shoutout to diyan kay My Life HKPH, no? Sa kanyang 15 Hong Kong dollars. Siguro tong si Madam, OFW, no? Naging OFW din ho tayo, kaya medyo pagka-usaping OFW, talagang malapit din ho sa puso natin yung mga issue na yan. Ayun na nga mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na to, dumako ho muna tayo. Kay Ma'am Inday Chinita, maraming salamat to. Isang masigabong palakpakan. Dito sa bahagi ng video natin na to, dumako muna tayo. Tuloy pa rin ho natin yung pagtimpla sa mundo ng social media, kung paano tinanggap nitong mga mainstream media na to yung mga tinuran nitong si Vice President Sara Duterte. Talagang para makita ho natin kung ano nga ba ang pulso ng sambayan ng Pilipino, subukan ho natin pakinggan kung paano i-report ng mainstream media itong mga naglabasang balita kaugnay diyan sa pagsasalita na yan itong si Vice President Sara Duterte kahapon. Dito ho tayo sa UNTV. Game. Na nag-fishing, hanap sila ng hanap. Sa ikatlong pagdinig ng Komite ng House of Representatives, tinalakay ang paggastos ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte ng 16 million pesos na ginastos sa mga safe houses noong 2022 sa loob lamang ng 11 araw. Alam niyo mga kababayan, yung safe houses na yan ho talaga yung pinaka-highlight noong pagdiniga nitong Committee on Good Government. Ang nagtanong ho niyan, itong si Congressman Romeo Acop. Talagang pag-umpisa pa lang ho ng hearing, talagang linalatag na ho nila ang magiging agenda sa mainstream media. Ang safe houses. Mga kababayan, yung boarding house nyo ho, yung mga bahay natin, yung mga hotel, yung mga motel, o kung ano pa mang tinutuluyan yan, hindi ho natin pwedeng hialin tulad dito sa mga safe houses na to. Kaya mahal ho ang bayad yan. Kasi base sa ating pagkakaintindi, kaya tinawag na safe house yan, malamang sa malamang, yung seguridad dyan sa mga facility na yan, talagang napakatindi. Hindi ho natin pwedeng halin tulad doon sa mga sinasabi nitong mga congressman na to. Daig pa yung 5-star hotel, di ba? Ganun ho yung kanilang dyan eh. Ganyan ang kanilang birada dyan eh. Daig pa yung mga 5-star hotel, daig pa yung mga magagandang bahay na inuupahan, di ba? Yan ho kasi malamang sa malamang yung seguridad o yung bago ka makapunta sa lugar na yan sobrang mahihirapan ka muna. Kaya yung renta diyan sa mga safe houses na yan, hindi pa naman ho pinaliwanag nitong si Vice President Sara Duterte, no? Pero ang atin lang dito, kaya mahal ang bayad diyan talagang ilinaan at tinayo yung mga ganyang klaseng establishmento para mag-provide ng security sa mga individual na magrerenta dyan sa mga bahay o gusali na yan, no? Yun lang ho ang atin doon. Pero pinalaki ho nila yung issue kasi siyempre yung mga ordinaryo nga naman Pilipino, kung ikukumpara nila itong mga safe houses na ito doon sa kanilang mga renta sa kanilang mga bahay, doon sa mga hotel na tinutuluyan nila, talagang mapapaisip sila bakit napakamahal. Pero tayo ho hindi. Kumbaga buhay ho ng taong pinag-uusapan yan. Pag ho ba nag-hotel kayo, buhay niyo ho ba ang nakasalang-alang doon? Di ba? Ang nakasalang-alang pagka nag-hotel ho tayo, yung ating comfort, yung ating enjoyment. Pero dito, ang nakasaalang-alang dito, yung buhay ng re-renta diyan sa mga safe houses na yan. Kaya yung paano ho nila i-flip, paano ho nila kontrolin o manipulahin ang naratibo na to, talagang minsan napapaganyan na lang ho tayo yung tipong grabe naman tong mainstream media na to, talagang gagawin nilang lahat para masira lamang ho itong si Vice President Sara Duterte. Tuloy. Galing ang pondo sa confidential funds nito. Ayon sa pangalawang Pangulo, ibinigay na nila sa Commission on Audit ang lahat ng mga dokumento hinggil dito. Una-una, nag-explain kami lagi sa
isipin nyo na lang ho ito mga kababayan. Nag-comply ho ang Office of the Vice President doon sa Joint Circular. Yung rules kung paano gagastusin at kung paano ililiquidate itong itong confidential fund na to. Nag-comply ho sila, nakapag-comply sila. Naibigay nila yung mga dokumento, nakikipagtulungan sila sa COA. Ang problema ho natin dito mga kababayan, yung sa national television, pinag-uusapan itong mga ganitong klaseng bagay. No, kasi tayo ho sa tingin natin pagka natapos tong administrasyon na to, kailangan madami hong kailangan ipaliwanag itong si Marcos Jr. kung saan niya winaldas yung kanyang confidential and intelligence fund. Kasi dito kay Vice President Sara Duterte, napakatindi ho, talagang dinidikdik ho nila. Kompleto mga dokumento, nakikipagtulungan sa Commission on Audit, pero tuloy-tuloy pa rin ho ang pagbira dito kay Vice President Sara Duterte. Sana sa susunod na maging Pangulo, yarin lamang nag-set na ng President itong 19th Congress, 19th Congress, di ba? Na pwedeng pag-usapan sa national television kung ano at saan ginamit itong mga confidential fund na to. Sa susunod na administrasyon, sana yung kay Marcos Jr., alamin din ho natin kung saan niya winaldas yung kanyang confidential and intelligence fund. Sang-ayon ho ba kayo doon mga kababayan na kung sakaling itong si VP na ang nakaupo dyan sa Malacanang, talagang kailangang pag-aralan, tignan ng maigi yung pamimigay ng ayuda, yung 5,500 flood controls, yung kung paano winaldas nitong si Marcos Jr. ang kanyang confidential and intelligence fund, at sa napakarami pang issue na talaga na mga pinuputakte ang administrasyon nitong si Marcos Jr. We fully cooperated and participated and submitted to the Commission on Audit with regard to the confidential funds. Ang problema ho kasi doon sa mga congressman, hindi na ho sila, hindi na ho in aid of legislation. Ang nangyari ho doon sa hearing, nag-audit na ho sila. Di ba? Hindi naman ho nila trabahong mag-audit. Hindi ho nila trabahong tanungin itong Office of the Vice President o itong COA bakit ginastos? Tama ba na ganyang kamahal yung safe houses na inarkila ng Office of the Vice President? Hindi ho Mali ho yung mga ganong klaseng tanong na binabato dito sa COA Kasi in the first place, hindi ho nila alam kung anong klaseng mga pasilidad, kung sino yung mga high-profile individual na ipapasok doon sa mga pasilidad na yon. Kaya wala silang karapatang magtanong. Ngayon, kung mahal, hindi ho natin pwedeng questionin bakit ang mahal nito. Mga kababayan, nakita nyo naman ho itong si Vice President Sara Duterte. Sa mga hindi pa ho nakakita, teka lang ho, papakita ko lang. Yan ho ba Ito ho ba? Ito ho ba ang alin na nagdispalko ng kung paratangan nila ng bilyon-bilyon ng kanyang dinispalko? Diba? Hindi naman nung siguro kapani-paniwala. Nasa ano ho siya? Nasa Baclaran Night Market. Ayan ho si Vice President Sara Duterte. Meron ho bang kurakot na ganyan? Makikita nyo, anong tawag doon? Yung bagsak na short. Hindi ho tayo nakakita ng kaartihan, yung tipong mamahalin ng suot. Talagang nakikihalubilo sa mga sa mga masa, Ang sasabihin na naman niya ng mga Talyanista at Ensaymada, hindi na pinagkakaguluhan si Sara, mahina na siya sa masa. Hindi, teka lang, masyado naman kayong excited Ayan ho mga kababayan, isa din ho yan sa mga larawan na nakuhanan itong si BP Sara kagabi ba yan o kanina, diyan sa Baclaran place. Ito ho, mga kababayan, balik na ho tayo dun sa ating react. Game. Anya hindi naman katakataka ang paggastos ng milyong-milyong piso sa pamahalaan sa loob ng isang araw. Kami doon sa DepEd noon, pumipirma kami billions in one day para maglabas ng pera. Hindi, ano ho yan? Kahit ano pa ho ang makita nitong mga congressman na to doon sa files na isinabmit sa COA ng Office of the Vice President. Kahit ano pa makita nila doon, gagawan ho nila ng butas yan. Yun ang sigurado natin dito. Kaya kahit ano pang palusot na gagawin ni VP Sara, talagang babarubalin at talagang
ang target ng kanilang investigasyon na 'yon hindi naman para makagawa, makabalangkas ng batas na kung saan aayos dito sa mga proseso na 'to. Hindi ho 'yun. Ang pakay lang ho talaga ng mga tao na 'yon para sirain ang credibility nitong si VP Sara dahil siya ho ang nakikita nitong si Tamba na tumakbo, makalaban sa 2028. Ito ang pinagtataka ho natin dito mga kababayan, no? Kasi papalapit ng 2028 ay 2025 midterm election, di ba? Papalapit na ho yan. Yung mga personalidad na tatakbo ng pagkasenador, mahilig hong magpataas ng kamay yan. Ito ho ang hinihintay natin sa mga susunod na buwan. Sino ho kayang senatorial candidate ang magpapataas ng kamay dito kay Martin Tambaluslos Romualdez? Sa tingin niyo ba meron magpapataas ng kamay sa kanya? Sa tingin ho natin sa tingin ho natin ang magpapataas ng kamay sa kanya, yang si Revilla at itong si Ben Hurabalos. So hindi nakakapagtataka ang 5 million, 10 million in a day. Pero pa lang yan. Tapos lalabas na yung pera. Ibabayad na yan kung saan yan ibabayad. Every day. Ganon ho talaga, ganon. Kahit dyan kay Marcos Jr., di ba? Computation natin, nasa 20 million to 40 million na nandun sa nandun sa mga figure na yun. Ang possible na paggasta ng Office of the President ng kanilang confidential and intelligence funds. Base ho doon sa total amount, tapos kung i-divide natin to sa total araw ng isang taon, halos nasa 20 to 40 million per day ho ang kanilang ginagasta dyan sa Office of the President. Pero hindi ho yun kini-question ng mga aso nitong si Tambaluslos. Yun lang ho nakakasakit din sa loob natin na bakit kay VP Sara talagang dinidikdik siya. Sa bagay, itong si VP Sara, siya ang nakikita nilang magpe-presidente sa 2028 presidential election. Tatakbo siya. Malamang sa malamang mananalo ho yung alin na yan pagka hindi ho nila sinaraan. Sa bagay, kahit ano pang paninirang gawin nila sa kanya, no, yung demolition job na to, para sa atin hindi ho siya nagiging epektibo. Kasi ang kinakana nila, gumaganti ho . Itong si VP Sara, meron ho siyang boses. At meron hong mga vlogger, kagaya natin, na magko-cover, magsishare, magbibigay ng punto de vista. Sa kanyang mga sinasabi, binibinay ho siya. Kaso ang problema, dun kay Binay, wala naman hong mga social media, yung mga vlogger, yung mga political vlogger na mag-aanalisa o maghihimay doon sa mga sasabihin nitong si basically, wala ho siyang tagapagtanggol ng mga panahon na yun. Tuloy. Para sa mga projects niya. Sabi niya ang Kamara ang umaaktong nag-audit sa kanilang mga sinusumite para sa paggastos ng kanyang tanggapan. Kasi ang ginagawa nila, sila na yung nag-audit. Na kahit anong sabihin ng tao na nakaupo doon, ng resource person, kukontrahin siya. Wala ho. Napanood naman natin yung kay Secretary Poa, Yusek Poa, bukas Michael Poa, pakinggan ho natin kung paano niya sinagot itong si itong si Franz Castro. Kahit anong sagot nitong si Yusek Poa, wala hong tinatanggap itong si Franz Castro. Kaya hindi ho talaga in aid of legislation. Tamang sagot sila Correct. tatanggapin. Kahit yung COA na mismo ang nagsabi kung ano yung trabaho niya, Hindi ho nila tatanggapin. Ayun na nga mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na to, dumako naman ho tayo dito kay Atty. Salvador Panelo. Dito ho sabay-sabay ho tayo matututo sa mga counterpoint nitong si dating Presidential Legal Counsel, Atty. Salvador Panelo. Game? Wala na tayo sa gobyerno. Ano ang masasabi Magaling ho yan, magaling. mo, sabi ni Nick Ram, mukhang napuno na ng galit si VP Sara, huhukain daw si Marcos Jr. Kanina ho galing dito yung TV crew ng Bilyonaryo. At kagabi, pinaliwanag ko na rin yan. Yun yung pag sinabing huhukayin, yun ay tinatawag na hyperbole. Hyperbole. Teka lang ho Habang rinirecord ho natin to chinek ho natin yung isa sa ating meron hong nagpakulay. At sabi ho niya, no need for shoutout. No need for shoutout. Hindi na ho natin siya shoutout. Pero nandun ho siya sa video natin na napakabastos mo Gadon. Yung video natin kay Atty. Gadon.
no? Nandoon ho siya. Doon ho siya nagpakulay at hindi ko na ho babanggitin ang pangalan niya. Pero kung gusto niyo hong makita, punta lang ho kayo doon. Maraming salamat, madam. Thank you ho. Sobrang na-overwhelm ho ako. Actually, matagal na pala itong mga nagpapakulay na to. Medyo nabibisi ho tayo. Hindi ho natin na-check. Ngayon, na-check ho natin. Kaya, as much as possible, kung pwede ho natin pasadaan, pinapasadaan ko. Kasi yung pag-sisend pa lang, kumbaga, napakadaming step bago mo masend yan. Pero ginagawa pa rin ho nila. Yung effort pa lang ng pag-sisend, sobrang na-appreciate na ho natin dito sa PH Update. Madam, maraming salamat ho. Kulay pula ho. Hindi ho kulay blue. Hindi ho kulay yellow. Kulay pula ho. Palakpakan ho natin tong si madam. Palakpakan. Grabe naman yan. Lord. Ibig ko sabihin, exaggeration lang yon. Ang ibig lang naman sabihin ni Inday Sara, huwag yung literal ang dating at ang basa nyo. Ang ibig niya lang sabihin doon, tantanan nyo na ako kasi hindi ko kayo uurungan. Pag hindi nyo tinigilan yan, ay hindi rin ako titigil. Hindi nyo ako mapapatigil sa ginagawa ko. Kung ako'y uusigin nyo ng mga walang kadahilanan. Kaya, tumigil na kayo. Yun lang mo, ibig sabihin, di ba? Di ba ng mga bata pa tayo? Ganun ho yun eh. At saka sampal na rin ho sa pagmumukha nitong mga Marcos na to, lalong-lalo na dito kay Senator Amy. Di ka ba nahihiya, Sen Amy, na ikaw ang kumbaga, nakadikit kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isa itong si Tatay Digong sa mga nagtanggol sa inyong ama dahil lahat against mainstream media, mga sambayan ng Pilipino kontra sa pagpapalibing sa inyong ama sa libingan ng mga bayani noong 2016. Pero itong si Tatay Digong dahil sa kanyang political will, wala akong nagawa itong mga kumukontra na to. Wala akong silang nagawa. Kaya naman sana, bago matulog ngayong gabi, itong si Senator Amy Marcos, makapag-ngilay-ngilay siya, ma-realize niya na yung tao na hindi nila malaman kung paano nila ipapakulong ngayong mga panahon na to at sisiraan at gusto rin nilang siraan yung lugar na kung saan sa loob ng napakahabang panahon pinaganda nitong mga Duterte na to ang Davao, sinusubukan din hong sirain nitong administrasyon na to para mapakita na itong mga Duterte na to wala naman talagang nagawang matino. Yun ang gusto nilang ipakita. Lahat ng legacy, lahat ng accomplishment nila, lahat ng mga mabubuting memorya ng sambayan ng Pilipino dito sa mga Duterte na to, sinusubukan hong wasakin nitong administrasyon na to. Yun pa hong kinalulungkot natin. Habang yung inyong ama hindi alam ni Tatay Digong kung paano niya ipagtanggol nung nagdang administrasyon para lamang mailibing siya dyan sa libingan ng mga bayani. Tapos yan ang ibabayad nyo, isusukli nyo sa kanya. Parang mali naman ho ata yun. Parang mali ho ata yun, parang mali. Pag sutil tayo, pasaway, sinasabi ng mga magulang natin, pag hindi ka tumingin, papakain kita sa aso, papakain kita sa bumbay. Ganun lang ho yun, ibig sabihin ng pakwela lang yun. Correct. Tsaka tingnan nyo, yun itong mga dyaryo din natin itong mga salbahe din parang nagbabanta si Inday. Hindi ho nagbabanta. Unang-una, nung sinabi niya yon, sa chat nila, ilan lang sila doon. Kung baga, hindi for public consumption yon. Binibida niya lang, kinikwento niya lang to stress a point. Katunayan, yung pinatamaan niya na miyembro ng chat, na kamag-anak ng nauupo, hindi nga umimik hindi sumagot. Ibig sabihin, alam niya na hindi naman banta yun o hindi naman seryoso. Pero kung hindi banta at hindi seryoso, sana magsilbing signal na kung saan tumigil na kayo.
hindi na nakakatuwa yung mga pinaggagawa niyo. Hindi pong mga ganong ano, mga ganong epekto doon sa naging mga litanya nitong si VP Sara. Kung sakaling marinig yun. Sa tingin niyo ba itong si Amy Marcos hindi niya kinausap kagabi ang kanyang kapatid? Kasi kung ako kay Amy, kahit na di kami nag-uusap ni Marcos Jr., tapos nagsalita na yung katandem mo, nalinigawan natin nung panahon ng kampanya. Kahit humarang pa ho ang kanyang hipag. Talagang babanggain ho natin siya, no? Bayaw pala lalaki, no? Sorry, di ko alam. Yan ang nga ba problema sa PH Update? Bira ka ng bira. Pagdating sa mga ganong klaseng bagay, pagpasensyaan nyo na ho si PH Update. Nalilito tayo dyan. Balae, manugang, bayaw, bilas, basta magkakamag-anak ko lahat ng yan. Diba? Sana magtigil na itong mga kalukuhan, itong administrasyon na to. Tuloy ho natin. Mamaya panoorin ho natin kung paano pinagtanggol itong si FPRRD. Itong si Marcos Sr. Burial, no. Pakinggan ho natin tayo nung nakita natin yun, medyo nalungkot ho tayo kasi sa kabila ng pagtatanggol ng nagdaang administrasyon, hetong susukli nyo dito sa mga Duterte. Napakawalang yan nyo naman. Tuloy. Parang sinasabi lang, tantanan nyo na ako. Stop it. Hindi ako susuko sa inyo. Correct. Anong masasabi nyo? Sinasabi ni Political, Richard, sino ba? Hindi ko kilala yan eh. Kumusta daw ang political career ng mga yan naman eh, wala naman alam yan eh. Yung si Richard, wala. Kaya ayaw. Hindi nga makapalag kay Sastrugando sa asot. Tapos magpupunta pa siya diyan kay Attorney Salvador. Pakakainin ho siya ng alikabok nitong si Attorney Salvador Panelo. Wala akong alam yan. Yan si Richard. Nako, wala. Mahinang nila lang ho yung na yan, nagpapakadalubhasa pero wala naman hong sinabi. Banggitin dito, walang kakwenta. Huwag natin banggitin. Yan, mga anti-Duterte yan. Kaya huwag nyo na intindi niya. Attorney, ano po masasabi niyo sa sinabi ko? Yun na nga, sinabi ko na. Ayaw kong banggitin ng pangalan yan dahil wala, kulang dito. Walang sentido común. Kumusta na si Tatay Digong Ama? Okay mo siya. Kumusta na si Tatay Digong, Attorney? Maganda ang kanyang kalusugan. Ayos. Wala, maganda. Madalas ko kami magkausap. Tinatawagan niya ako, tinatawagan ko din siya. Is watching. Rizal Sabado is watching. Nightwolf is watching. Ayun na nga mga kababayan, dito sa bahagi ng video ho natin na to. Eto na, pag-usapan ho natin itong paglibing kay Marcos Jr. sa libingan ng mga bayani. Ito si Senator Christopher Bongo, ano ka pa dyan, sir? Fresh na fresh pa itong si Senator Christopher Bongo. No? Mamaya ho, dito nyo makikita si Mangga. Makakakita ho kayo ng mangga dito, yung kinalabaw na mangga, nandito ho siya sa gilid. Tuloy. Ito. Others don't get us. Two families actually. It has degraded into something like others don't get us. Family. Si Mangga, It's Ferdinand Marcos and the nation. Sir, why do you think he deserves to be in the libingan ng mga bayani? Because he was a great president and he was a hero. Ano yan sabi? Hindi ho ba nahihiya itong mga Marcos na to pagka naririnig nila yung mga litanya na yan, itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte? Yak! My goodness! After all, pagkatapos ng lahat ng ginawa sa inyo ng mama, gaganyanin nyo lang siya? Nang tokwa. Sen Amy, hindi pa ba ho kayo magsasalita? Dapat kahit kayo lang mangangalampag sa mga pinaggagawang kalukuhan ng mag-asawa mong yung hipag mo at yung kapatid mo. Hipag na ho Sabi nila na hindi na totoo. Wala naman na silang pinapalabas na except that a mother statement. Wala. I said that bakit tayo why don't we heal the alam mo, it's also the Filipino nation who wants to see something good come out of it. Sure. Yung others to get personal. Hindi dapat gano'n. Sir, what would you say to people who will criticize you because of the supposed abuses that happened during Yang nagtatanong ho sa mga hindi nakakaalam, yahan ho si Pia Ranada ng Rappler. Isa ho yan sa mga talagang matindi kong bumakbak nung panahon ni Tatay Digong. Pero ngayon tahimik na tahimik yung Rappler na yan
Etong si Pia Ranada. in the Marcos regime. They might be displeased, to say the least, about it. I don't think so. Sir, why? But why? Because he said he did something good for the country. Yung sabi lang dictatorship period, that remains to be debated so many generations from now. But it has Grabe, no? Talagang dinipensahan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, itong si Marcos Jr. dito sa interview na to. Kaya sana, para dito sa mga Marcos na to, tignan nyo na lang yung mga previous pronouncement nitong mama na to, itong dating Pangulo na to, pagka pinag-uusapan, yang inyong ama na binigyan niya ng dangal. Binigyan niya ng kumbaga kahit papaano meron siyang dangal na nalibing siya. Hindi siya nakarep diyan sa may Ilocos, 'di ba? Yan ang tao, yan ang presidente na totoo ang kanyang panawagan pagkakaisa. Kasi sa napakahabang panahon, yung paglibing na yan kay Marcos Jr., Marcos Sr., si Jr. nandun pa ho, matagal pa yun sa tingin natin. Nagkakaroon ho ng dibisyon. Kumbaga nagkakaroon ho ng pagkakawatak-watak yan sa usapin na yan. Etong si dating Pangulo Rodrigo Duterte, dahil gusto niya magkaroon ng pagkakaisa ang sambayan ng Pilipino. Palibing natin yan. Tapusin na natin yung mga nakalipas. Kumbaga new chapter tayo. Ilibing na natin yan. Kung ano man na nagawa niyan. Di ba? Nakalimutan lahat. Pero isipin nyo mga kababayan, kung yung si Marcos Sr. nasa pa rin siya, nasa Ilocos, mapahanggang sa ngayon. Sa tingin nyo ho ba kung hindi si Marcos Jr. at hindi Duterte ang nakaupo sa pamahalaan, maililibing ho yan sa libingan ng mga bayani. Sinubukan ni Ramos, sinubukan ni Gloria. Siyempre, kay Panotin, talagang di masusubukan yan. Hindi ho sila makapalag. Pagka nagsalita na yung simbahang katolika, nagsalita na yung mga politiko, nagsalita na yung mga di umanong martial victim. Pero malamang sa malamang, hindi di umano yun. Talagang maraming biktima. Marami hong biktima. Dito lang ho sa administrasyon na to, kitang-kita nyo naman ho kung paano sila magtrabaho. Kaya di ho tayo magtataka kung sakaling sabihin sa atin yung mga naka-experience doon sa administrasyon nitong si Marcos Sr. na talagang meron pang abuso nangyari. Meron ho talaga. Kasi yung base sa nangyayari ngayon, kung ang sinusundan itong administrasyon na to, yung mga nagawa nitong si Marcos Sr. at yung kanyang ginagawang blueprint sa kanyang pagpapatakbo sa ating bansa, meron ho talagang diferensya. Manto ko. Tuloy. personal ito. Ayaw ko nang i-dip sa demount to ito. But simply my decision would really be to allow his burial in libingan ng mga bayan. Sir, would you say that there is similarities in terms of leadership of ex-President Marcos and your leadership? With against the... Kayo, meron po ba similarity? Wala I cannot much even a fraction of what he had. He was very bright. And he knew all along, he would almost predict what was in the future. So, sir, do you believe all of Marcos' years as president were good? Well, in the sense that we take it as a time for... Grabe ho, no? Grabe itong si Tatay Digong. Hindi niya ho ba na, para sa mga Marcos na to, nakalimutan niyo na ho ba yan? Nasa 959,000 views so yung video na yan. At chinek ho natin yung mga comment ngayong mga panahon na to. Bigla ho tayong nahabag. Yung mga kababayan ho nating nagkukomento dito sa video na to, sinasabi nila, talagang napakawalang iya nitong mga Marcos na to. Patakay nyo, dinidepensahan sa loob ng napakahabang panahon, 30 taon, kung ilang taon man niyang nakarep dyan sa Ilocos, hindi nyo mapalibing-libing. At kung ano-anong paninira ang sinasabi nila sa inyong ama, tapos biglang merong darating na Duterte. Lahat ng sinabi, lahat ng mga paninira, akusasyon sa inyong ama, talagang inisantabi niya, magkaisa na tayo. Isang napakalaking sugat niyan para sa mga Ilocano, yung hindi pagpapalibing kay Marcos Jr. na yan. Diba? Kaya yun ho, naipalibing itong si Marcos. Buhay pa pala. Marcos Sr. Nalilito tayo. Ngagba na lang kasi tawag natin kay Junior. Go. To be president. Hindi mo masabi na lahat ng masama ang ginawa niya. All the things that Marcos has built, nandiyan pa hanggang makikita mo Kaya dumaan mo lang. May isang highway na tama. But sir, do you also recognize the bad, supposedly, that happened during that time? Well, we all have our faults. Every human being fit to play. Ganon yan. Pero yung idealism, ang mahirap abutin. Here the idealism, here the vision for his country.
dikit na dikit itong si Mangga. At saka yung pagmumukha ni Mangga dito, ba't parang bumata itsura ni Mangga ngayong mga panahon na to? Tingnan niyo ang pagmumukha ni Senator Amy Marcos dyan, talagang mukhang stress na stress siya. Ano ata ho siya dyan, kung di tayo nagkakamali, governor ho siya dyan sa mga panahon na yan. No, nung ilang 8 years ago, 7 years ago. Do not compare me with ako, interesado lang naman ako magtrabaho sa gobyerno. Or it happens to be the presidential thing, but ito si Ferdinand Marcos really planned his life to serve his country as president. Makita ko naman ang rise niya sa kami dito, taga Mindanao. Do not compare me with the president. Sir, a lot of people are also supporting a tandem of you and Bongbong. What do you think of that, sir? I thank the tao who ordered, and I would like to thank them. For after Patawa-tawa itong si Amy Marcos. Oh. Akala niya maaga nang matutupad ang plano, pero hindi ho, alam mo ni Tatay Digong na may bagahe si Marcos Jr. diyan sa mga panahon na yan. Kaya hindi ho niya siya piniling maging vice president niya. At least yung itong si Boy 10K, di ba? Kahit na gano'n, hindi nagbabangag yun. Sigurado tayo, hindi nagbabangag yun. Si Boy 10K, hindi ho nagbabangag yun. Si Senator Alan Peter Cayetano, kahit gano'n lang ho yung mama na yun, ano ho yun na 110% hindi nagbabangag yun ngayong mga panahon na to. After all, I said, not everybody knows it. My father and Ferdinand Marcos were close allies. He was a loyal ally of the president. Sir, what in the Marcos governance would you copy in your own presidency then? Kita mo naman, biyayang dagat maganda yun. Masanagana 99, maganda yun. Duterte, yan ang magaling. Yan ang magaling kay Tatay Digong. Yan ang talaga dyan, sa totoo lang. Yarin lamang tapos na ho yan. Tapos na yan. Kumbaga ngayon, napag-uusapan na lang natin kung ano ba talaga ang estratehiya dyan ni Tatay Digong. Tuloy natin. Ba't yung nanon na siya, binigyan na niya sa tao. This is the blueprint. Masagana 99, yung tawag dito, biyaya ng dagat. Mga programa ho yun ni Marcos Sr. Ang strategy ho dito ni Tatay Digong, banggitin mo lahat ng mga word na kung saan magre-ring ng bell sa mga makakarinig. Yung mga salita na yon talagang masagana 99. Alam ko yan. Yan ang gagawin ni Duterte. Palakpakan, di ba? Ganun. Galing, di ba? Dito sa panahon na to, ito ho talaga yung ngayon pa naman yung prime ng mga Duterte pagdating sa politika, nandiyan pa rin. At hindi yan mawawala hanggat merong nandyan ang sambayan ng Pilipino na naniniwala sa mga Duterte na to. Hindi ho yan mawawala, mga kababayan. Along the way, puro corrupt dito, puro corrupt doon. Nasira tuloy. Last days lang. Pero overall, I think that he did something good for it. For after all, we elected him. And he was not, sabi mo na may isang word dito na tamad. Hindi tamad yun. I believe that he was really, even asleep, he was thinking about his work as president. Sir, could you just reiterate why President Marcos deserves to be? Because he is president, or he was the president of the Republic of the Philippines. In fairness, doon pa lang sa pagiging presidente niya, o kung yung pagiging presidente niya naging masamang, kasi criteria lang naman, maging presidente ka at maging sundalo ka, pagkapasok ka doon sa dalawa na yon, pwede ka nang malibing dyan sa libingan ng mga bayani. Etong si Marcos Jr., di lang ho siya presidente. Naging sundalo din ho siya. Kasi yung pagiging presidente, questionable kasi nakudita ka Kumbaga, nagka-people power noong presidente ka. Kumbaga, meron bahay yung pagiging presidente mo. Napakaraming sumisigaw ng katarungan doon sa sinasabi nilang human rights violation noong mga panahon na yon. Ngayon, yung pagiging sundalo mo naman, kini-question din ng ibang mga nakakarinig na kesyo nagbitbit lang daw siya ng tubig o kung ano pa man yung binitbit nitong si Marcos Jr. noong mga panahon na yun at di naman talaga siya sundalo. Marami yung pinalutang na mga issue diyan sa kung karapat-dapat ba siya na malibing diyan sa libingan ng mga bayani. Pero tabi ho lahat yun ni Tatay Digong. Wala ho siyang pinakinggan. Ito para sa boto. Hindi ho para sa boto to sa tingin natin. Sa tingin natin, talagang gusto lang matuldukan nitong si Tatay Digong yung sama ng loob nitong mga Ilocano sa mga taga-Maynila na mga Dilawan
na mapanggang sa ngayon, hindi nila malaman kung paano nila didikdikin itong mga Marcos na to. Matagal ko kasing, kaya nagmukhang underdog itong si Marcos. Paglabas niya ng 2022, talagang rockstar na rockstar ang datingan niya. Kahit wala siyang alam, anak ng toka. Yun ang problema sa atin. Wala naman palang alam, hindi naman natin pwedeng sisihin itong si VP Sara. At hindi rin naman tayo naniniwala dun sa mga ibang kandidato na gagawa rin sila ng mas mainam sa mga nangyayari ngayon. Ito bang kung sa tingin niyo ba, yung mayor na tumakbo, kung sakali siya presidente ngayon, at yung nanalong vice president, itong si VP Sara, sa tingin niyo ba, hindi rin parehas ang suma ng mangyayari na talagang didikdikin din nitong presidente na to, si Vice President Sara Duterte? Kasi sa ayaw sa gusto natin, sa likod ng presidente na to, merong mga ahas na bubulong sa kanya na gawin mo yan kasi si Sara ang susunod sa'yo. Si Sara ang magiging kapalit mo dyan. Sa ayot sa gusto natin, magkakaroon ng ganun. Kaya yung senaryo na mararanasan lang ni VP Sara to sa administrasyon nitong si Marcos Jr., parang hindi sa ibang universe na kung saan yung let's say si Isko na presidente, si Inday na si VP. Sa tingin niyo ba itong mga senaryo na to hindi mangyayari? Kung napakaraming, again itong si Isko noong mga panahon na yun, bumibira ho siya kay Tatay Diggs. Bumira ho siya kay Tatay Diggs. Ngayon, kung no offense sa mga Isko niyan, suportahan natin itong si Mayor Isko sa kandidatura niya sa lungsod ng Maynila. Palakpakan natin. Kumbaga na lang to, meron kasi mga ibang mga vlogger o kung sino pa man na nagsasabi na kung si Isko hindi magiging ganyan, isipin natin ng 2 beses kung talagang hindi magkakaganito. Kasi pagkahawak ng nila kapangyarihan at napakaraming bumubulong sa likod nila at kung ano-ano ang sinasabi nila na kesyo, baka palitan ganyan o baka sa susunod na administrasyon para hindi na natin bitawan, para magdire-diretso yung mga advokasya mo, kaalyado mo dapat ang lumuklok dyan at hindi si VP Sara. Sa tingin niyo ba lahat na nangyayari na to hindi mangyayari kung manalo itong mga ibang kandidato na to? Hindi. Kahit ang choice lang ho talaga natin, magpresidente si VP Sara. Yun lang ho talaga ang choice natin na dapat at hindi, kung hindi umatras itong si Senator Bongo, umatras ho ganun ho talaga. I was a soldier and I was good. Ba't tatanong na lang kasi ang tao kasi wala nang nakita kung yung pagkakamali. It's time to That is, when people judge best when they condemn. Ganun kasi yan. You are at your best element, especially yung pasiraan ng kapwa mo tao. Hindi kanila mamadya. Look at the structures that Marcos built. Nandyan pa, ginagamit pa. Sir, unrelated, but sir, CDO debate na po on Sunday. How are you preparing? Hindi ako magpunta doon kasi magpunta ka. Sir, hindi ako Ito talagang si Tatay Digong pagdating sa mga napaka-fueling niya. Ayun na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat ho kayong lahat. Mahalin natin ng Pilipinas. So, doon sa nagpapula doon sa ating video na yon, na lang ho, yung first name na lang. Salamat ho, Madam Charito, mabuhay ho kayo. Kung nasaan dako man ho kayo ng daigdig narong ngayong mga panahon na to, maraming salamat ho sa napakatinding suporta sa PH Update. Saludo, PH Update, saludo ho sa inyo. At sa mga nag-share, nag-like, nag-comment, nag-share o kung ano pa mang ginawa nyo dito sa video na to, dinislike nyo, kung ano pa mang ginawa nyo, okay lang ho yan. Saludo pa rin ho si PH Update sa inyo. Maraming salamat ho mga kababayan. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahalin natin ng Pilipinas.